Good morning everyone. Welcome to our daily morning devotional. Tayo na po ay mag-aaral sa aklat ng In Heavenly Places. Purihin ng Panginoon. At it's March 13, entitled Our Personal Intercessor. Who is he that condemned? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Sa Romans 8 verse 34, nagsasabi dito na sino siya na maghahatol? Siya si Kristo na namatay at nabuhay ulit. At ngayon ay nasa kanang kamay ng Diyos na siya ang gumagawa at kumikilos at namamagitan sa atin. The Lord Jesus is your personal intercessor. Repeat over and over many times through the day. Jesus has died for me. He saw me in peril, exposed to destruction, and poured out His life to save me. So, ang Panginoon, ang ating personal na tagapamagitan sa Ama. Paulit-ulit, sa ilang beses, nung nalaman mo ang katotohanan, si Kristo ay namatay para sa atin. At nakita niya ang ating mga kahinaan, nakita niya ang ating mga kasamaan, kasalanan, na dapat nating mapanagumpayan. At ito'y maghahantong ng pagkawasak. At kaya binigay niya ang kanyang buhay para iligtas tayo. He does not behold the soul as a trembling suppliant prostrate at His feet without pity. And He will not fail to raise me up. He has become the advocate for man. He has lifted up those who believe in Him and placed a treasure house of blessing at their demand. So, siya ang dapat nating titigan o siya ang ating huwaran sa lahat ng bagay. Kapag tayo nahihirapan, at kinakailangan natin na lumuhod sa kanyang harapan na may mapagpakumbaba, himingi po tayo. Hindi niya itatakwil ang mga lumalapit sa kanya, mga kapatid. Itataas kanya kapag ikaw ay sumurrender sa harapan niya. At magiging tagapamagitan at tagapagligtas mo siya. Siya ang nagsakripisyo para sa atin. At itataas niya ang mga taong nananampalataya at sumusunod sa kanya bilang kanyang pag-aari. At magbibigay pagpapala sa mga tao. Men cannot bestow one blessing upon their fellows. They cannot remove one stain of sin. It is only the merit and righteousness of Christ that will avail anything. But this is placed to our account in rich fullness. We may draw upon God every moment. As we turn to Him, He answers, "Here I am." So, ang mga tao na tumatanggap kay Kristo, kinakailangan na ibahagi din ito sa iba. At tayo bilang tao ay hindi tayo makakapaglinis ng kasalanan ng iba. Kundi ang tanging merito lamang at katwiran ni Kristo ang makakapaglinis nun. Hindi natin lugar ang magbigay ng pagpapala na mula sa langit, kundi ang Panginoon lamang. Kinakailangan na lumapit tayo sa Diyos every moment, every time, and everywhere. Kinakailangan na ipagtalaga natin ang ating buhay sa Kanya. Upang as we turn to Him, kapag tayo ay lalapit sa Kanya, tayo ay sasagot, "Here I am, Lord, send me." Christ proclaims Himself our intercessor. He would have us know that He has graciously engaged to be our substitute. He places His merit in the golden censer to offer up with the prayers of His saints, so that the prayers of His dear children may be mingled with the fragrant merit of Christ as they ascend to the Father in the cloud of incense. So si Kristo ay pinroklamar niya, pinakita niya ang kanyang sarili bilang ating tagapamagitan. Siya ay nakakaalam sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob sa atin. Siya ang nakakaalam kung paano niya tayo tutulungan. Sa kanyang lugar, sa pamamagitan ng kanyang merito, ibibigay sa atin yung gintong sincero o censer to offer up with the prayers. Kapag tayo ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay didinggin ng Ama ang ating mga daing. At lahat ng ating mga prayer request because tayo ay mga anak niya. Nasabi pa dito na sa pamamagitan ng merito ni Kristo, tayo ay katanggap-tanggap sa Ama sa makalangit na sanktuaryo. The Father hears every prayer of His contrite children.
Ang Ama pala ay nakakarinig ng panalangin sa bawat mapagpakumbaba at bagbag ng mga puso ng mga tao. The voice of supplication from the earth unites with the voice of our intercessor. So, ang boses ng humihingi sa Kanya ng tulong, sinurrender ang kanilang buhay sa Panginoon, dito sa lupa ay makikipagkaisa sa boses at tinig ni Kristo na siya ang kumakatawan sa atin doon sa langit, who pleads in heaven, whose voice the Father always hears. At ang kanyang lamang panalangin ang madidinig ng Ama. Kaya idadaan natin kay Kristo ang lahat ng ating hinihingi sa Ama. Let our prayers therefore continually ascend to God. Let them not come up in the name of any human being, but in the name of Him who is our substitute and surety. Christ has given us His name to use. So binigay ni Kristo ang kanyang buhay at binigay niya ang kanyang pangalan upang magamit natin kung tayo ay humihingi at tayo ay nangangailangan sa kanyang tulong. Kinakailangan ng ating mga panalangin ay continuous, magpatuloy hanggang ito'y ating maangkin. Huwag po tayo mapanghinaan ng loob. Kinakailangan din na ang ating mga daing ay maging katanggap-tanggap sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At kinakailangan din na tayo tapat doon. Dahil walang sinumang pangalan na ibinigay sa atin, kundi ang pangalan lamang ni Kristo na siya ang ating katulong at ang ating tagapamagitan, ating kaligtasan, at ang ating katwiran. Jesus receives and welcomes you as His own friend. He loves you. He has pledged Himself to open before you all the treasures of His grace for your appropriation. So si Kristo ay tinatanggap niya at wini-welcome tayo na kanyang mga kaibigan. Minamahal niya tayo mga kapatid. Siya ay nagmamakaawa. Kanyang ipinangako ang kanyang sarili upang buksan sa atin ang mga pagpapala ng kanyang biyaya upang tayo ay malugod doon at maging may kagalakan tayong gumawa na naayon sa kanyang kalooban. He says, "At that day you shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father for you. For the Father Himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God." So ito yung sinasabi ng Panginoon na kahit anong hinihingi natin, kung ito'y kalooban ng Ama, kalooban ni Kristo, ay madidinig ito at ibibigay sa atin. Huwag po tayong mapanghinaan ng loob. Huwag po tayong mapanghinaan na ihingi ang lahat ng ating mga hinihiling kung ito ba'y magagamit sa kanyang gawain. Every time parang nawawalan tayo ng tiwala kasi sa ating sarili tayo nakatitig. Pero kapag tumititig tayo kay Kristo, bibigyan niya tayo ng pagpapala at paalala at gabay kung papaano tayo lumakad na may kabanalan. Tumingin lamang po tayo sa ating tagapagligtas dahil siya lamang ang tanging nating pag-asa upang mapanagumpayan ang lahat ng mga kahinaan natin, mga depekto ng ating mga katangian. Kinakailangan ito mabura at mapalitan ng katwiran ni Kristo. At siya lamang ang ating katwiran, wala nang iba. He virtually says, "Make use of my name, and it will be your passport to the heart of my Father, and to all the riches of His grace." Napakaganda po, ano? Pinagkalooban niya tayo ng kanyang pagpapala sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang pasaporte ng puso ng Ama upang sa atin ay ipagkaloob ang lahat ng kayamanan ng langit. So, kinakailangan ang lahat ng ating naangkin dito sa lupa ay gamitin natin sa kanyang gawain. Ngunit sa ating mga sariling pagsisikap ay talagang mahirap. Mahirap gawin ang mga bagay na ito. Ngunit walang imposible kapag sinurrender na nga natin ang ating buhay sa Panginoon. Titingnan natin ang ating sarili. Kung katanggap-tanggap pa tayo sa ating Panginoon. Ngunit sa ating mga sarili nga, ay we are all unworthy. But if we come to Jesus and we looking unto Him always, malalasap natin ang pag-ibig at marerealize natin sa ating buhay na tayo'y napakahirap at kinakailangan natin ng tagapagligtas. Kinakailangan natin ng biyaya ni Kristo. So, sa ating pag-aaral sa umagang ito ay nagpapaalala sa atin patungkol sa ating Panginoong Hesus na siya ang ating personal tagapagligtas. Siya ang ating katulong, ating gabay, ating kanlungan sa lahat ng panahon. At tutulungan niya tayo kung tayo talaga buong-buong nagtitiwala sa Kanya at gumagawa ng mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Nawa sa ating mga paglalakbay sa buhay,
tingnan nating maigi ang ating pamumuhay. Kung tayo ba ay gumikilos na may pag-ibig, huwag po tayong magdalawang isip na gumawa ng mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa Kanya dahil ito'y katanggap-tanggap sa pamamagitan ni Kristo. Dahil ang lahat ng ating hindi nagagawa ay gagawin niya para sa atin at magiging kinakailangan lamang na makontento tayo anong meron sa atin ngayon at gamitin lamang natin ang buong lakas natin sa pagsuserve sa Panginoon. Kung ano man ang mga nakikita nating magagawa natin, gawin natin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.